Hello, hello, hello! Good morning, everyone. Good morning, Philippines. Okay, ito na naman po ang inyong Kuya Ian. Mag-share lang po ako ngayon kasi may project po ako ngayon. Um, DTF print with pouch. So, yung pouch ko po is 400 pieces. Okay, so, yan po, naka-line up. Yung iba nasa box pa, there. Yan. Problem, ito po pala yung pinaka-output, no? Finished product. 400 pieces po na pouch. Ang issue, ang problem, nasira po ang aking heat press. So, sabi ko pagkakataon na to para mag-share. Kasi question ko rin po ito dati nung mas nag-umpisa-umpisa pa lang po ako talaga. Kaya-kaya. Diba? Kaya-kaya ng plancha. Okay? Kasi nasa repair po ang aking heat press na nasira. Timing na timing talaga. Kung hihintayin ko po yun, baka hindi ako umabot sa deadline ni client, no? Siyempre si client, ano to ibibigay sa mga conference nila o giveaway. So, hindi tayo pwede pakampante. Pag dumating naman po na press, umabot, edi okay, no? Pero ito, hindi po ito advisable, no? This is just to answer the question kung kaya po ba ng plancha ang DTF mga maliliit na ganito or mga t-shirt siguro. Pero sa ngayon, ito muna since ito yung project ko. Kasagutin lang natin katanungan, especially sa mga nag-uumpisa. May kamahalan din ng heat press or tulad sa akin, bigla po tayong nasiraan. Anong gagawin natin, di ba? Hindi tayo pwede. Ito tayo mga Pilipino, very resourceful tayo and proud. So, okay. How do we start? Una, syempre, kailangan niyo po yung DTF. Kailangan na print na to. So, ako naman, ina-outsource ko 180 ang isang meter. Pag konti lang, 200 dito sa amin hanggang 180. Actually, 160 in-offer pala sa akin. So, thank you. Okay, DTF 13. No? Okay. So, ito po yung pouch. Okay, Shopee lang po ako bumibili. Ay, yung mga kinukuha ko. Tapos, check ko kung tama yung mga kulay. Sinasabi ko sa rider, i-refuse ko pag may mali. Okay, puro blue ang order ni client ko. Yun ang team kasi nila. So, I always check bago ko ipasok sa loob, dapat naka-ready yung tripod. Para po dun sa pouch, ilalagay ko po yung link dyan sa comment section. Sa 400 na binili ko, wala pong nasira kahit isa. Tela, matibay. Hindi po ako nahirapan press. Recommended ko po yung navy blue. Maganda po ang kulay nito. The zippers are also intact. Walang sira, walang madaling masira. Ilalagay ko po dyan sa comment section. Thank you. O, back. So again, kailangan nyo yung DTF print. Kailangan nyo po yung pouch nyo, yung media nyo na gagamitin, and your iron, plancha, and of course, timer. Para naka-standard lahat. Yung press, hindi masyadong, hindi sunog, hindi hilaw. Okay? Okay, una sa lahat, bagay na natutunan ko sa printing, no? Nasalo sa mga vinyl, sa stickers. Pupunasan nyo po yung media. Okay? Kasi po yung dust, nasasama pag pinrest o pag naprintan yung media nyo. Okay? And then, here, tinry ko yung silk, medyo nahihilaw. Tinry ko yung cotton, sobra naman. So, dito tayo sa wool, dito ako komportable. May light indicator yan na nag-accumulate pa siya ng heat o nag-iinit pa siya. Pag nawala na yung heat niya, ay yung ilaw, ibig sabihin ready na siya. Ito, meron pa, may ilaw pa. Okay, wala na yung light. Press natin, apply pressure. Direkta na ako. Yan, about 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Bakit natin pinipre-press? Kasi guys, di ba, alam naman natin, mag-shrink yung cloth, yung tela. Then, eyeball lang natin. Okay na, eyeball ko lang on. Pwede natin sukatin. Di ba? Bahala na kayo. Okay? Okay? Pag pinrest, hindi natin pinrest natin kagad si DTF, mag-shrink po, kulugot po ang ating DTF sticker or DTF print natin. Okay? So, ganyan po. 25 seconds to. Pero, since hindi naman po ito yung regular na standard na pang-press talaga, di ba?
hindi natin pwedeng expect na ganun yung performance kasi plancha nga ito. Ginagawa lang natin ang paraan habang hinihintay natin. So what I do, diskarte tayo konti. Pinepress ko po muna bawat letter bago ko pa man siya timingan kasi kakapit na agad to doon sa media mo o sa akin sa pouch. Importante po yung mga edges. Sila po yung tumutuklap. Yung mga gitna, dikit ka agad yan eh. Yung mga edges. Okay, then tatimer ko na po siya ng 25 seconds. Okay? Yan. Ako po, hindi ko po talaga siya bina-apply na masyadong pressure kasi masyadong malambot yung DTF. Masalo pag mainit. Napipisat siya, pumapangit yung itsura. So, a little pressure lang talaga. Mas important sa akin yung madaanan ko po yung mga edges. So, ito, 25 seconds na. There. Okay, let's see. Okay, buhat na konti. Okay lang yan. No? Then, ito na yung second press mo. Since again, plancha to, no? About 5 to 10 seconds. Okay? Para sure. Dito, sa DTF, hindi pwede hilaw. Mabuti pa yung ma-over ka. Hindi ko sinasabi ma-over, pero mas mabuti pa ma-over kesa mahilaw. Pag hilaw, wala. Malambot, matatanggal. Okay? So, yan po. Kita nyo, mangat ng konti. Kaya naman daanin ng plancha ulit. Okay? So, ito po yung finished product natin. No? Kayang-kaya. So, ang tanong kung pwede ba ang plancha? Yes, kayang-kaya po ng plancha ang DTF. Again, hindi po ito advisable. Kaya lang, tulad din sa akin, nasira ang aking heat press. Hindi naman tayo pwede sumuko at tumigil na lang. So, normally, yung gagawin ito natin na paraan. Kung yung meron sa atin, habang hinihintay natin yung pinaka heat press natin. Pagdating naman na yun, nayahay na ulit. Okay, so that's all for today. Short tutorial lang to. Thank you again. God bless everyone.